matanda na sana. Mataray, maanghang manalita, walang uurungan. Ay kailangan lumisan na. Pinangingilagan ng karamihan. Alam kong nasa tama ako, tapos pinagpipilitan ng kausap ko na tama siya. Siyempre, igigit ko na ako'y tama. Mula pa nung, sabi nila, mula pa nung high school ako, yung naririnig kong mataray ako suplada, pero nasa lugar. Ano ba naman yan? Araw-araw na lang ba? Ginawa niyo puro sugal? Ate, bakit ba? Nagbibingo naman kami dito, ah. Ginagawa ba ka masama? Ha? Masama dahil yan ay sugal. Hindi naman yun ang gusto kong maiparating sa kanila na katakutan nila ako. Kung ano yung tama, yun ang gusto kong maiparating. Kahit sa mga anak ko, kahit sa mga kapitbahay ko, sa komunidad na ginagalawan ko, at maging dito sa barangay. At welcome, Miss Rose. Thank you very much. Pinaunlakan mo kami today. Tiga saan po kayo sa Visayas? Samar. Sa Samar? Nandyan ba ang Waray? Hindi po. Waray. Waray ang salita namin. Kasi ang storya po niya ay nalaman niyang merong kabit ang kanyang mister. Tapos maya-maya nalaman mo pa na nabuntis ito. Pinatawad mo siya. No, nung time na nalaman ko yun, kinausap ko siya, sabi ko, kung maaari lang, sana wag nilang lagyan ng ebidensya yung relasyon nila. Ibig sabihin, nalaman mo na yung relasyon, hindi pa buntis yung babae. Okay. Actually kasi, kaibigang matalik ko yung babae. Kaibigang matalik? Yung naging kabit? Yes. Ayoko kasi ng iskandalo dahil sa lugar namin, bali, presidente ako ng lugar namin, asosasyon, tapos same time, purok leader ako. So, iniiwasan ko yung iskandalo at ayaw ko rin yung mga anak ko makaladkad sa iskandalo. Pero ano-ano pang ibang bagay ang naglalabas ng taray mo, Rose? Bukod dun sa yung naapi na nga kayo ng mga anak. Pag kinanti yung mga anak ko. Paano? Yung anak ko hinamon ng patayan daw. Ang tanong ko sa anak ko, nakahanda ka ba makipagpatayan? Sarap na maraming tao. Pag anak kong napatay, ipalilibing ko anak ko. Pero pag anak mong napatay, ipalibing mo rin anak mo. So, ang nangyari, nung maghaharap-harap na, ayaw kasi ang sabi nung kabila, yung anak mo, papayatin mo muna para labanan ng anak ko. Sabi ng anak ko, mga bakla pala kayo, kahit dalawa sa mga anak mo, kaya kong labanan. Naku, yun naman talaga. Sa labas, mataray si Miss Rose talaga. Pero pagdating sa bahay, bilang isang ina, sa isang magulang, palaging hinahangad na buo ang pamilya niya. Tama. Pero ako, never na hinangad ko yun. Pero darating minsan ang pagsubok, ang pagkakataon na kailangan taguyod mo mga anak mo, kailangan iwanan mo ang asawa para mapaganda ang buhay nila. Dahil paano kung nagsasama kayo, patuloy kayo nagsasama, pero palaging nag-aaway, walang katahimikan. Yun ang nakikita ng mga bata. Baka isipin pa nila na ang pag-aasawa pala dapat lagi nag-aaway. Mali, di ba? Sa lahat ng sinabi mo, halos pareho ng pinagdaanan ko. Na wala naman talagang pumapasok sa isang marriage na iniisip mong matatapos yon, di ba? Pero minsan talaga hinihingi ng pagkakataon. Kaya, Rose, hangang-hanga ako sa'yo dahil pinakita mo ang iyong tatag ng loob at tapang sa harap ng mga pagsubok bilang isang babae, bilang isang ina, at bilang isang magaling na ehemplo sa trabaho mo. Kaya congratulations sa'yo, Rose. Ay, alam mo, lahat naman tayo may pagsubok, pero kaya natin yan. Kaya naman, may regalo kami para sa'yo, alam mo ba, kahit naman konti, pagdamutan mo na. Isang wellness and beauty package mula sa Marico Tokyo Clinic ang aming regalo sa'yo. Maraming salamat po. Mag-relax ka talaga. Enjoy your day of pampering. Ayan, maraming salamat, Rose. Very nice meeting you. Okay? Isa pang kwento ng taray at tapang at kakaiba talaga ang taong ito. Ito po ay isang ina na talagang kilala natin bilang isang palaban. Sabi nga ng iba, monster mom daw siya. Excited tayong lahat dahil nandito na ang nag-iisa kong si Tita Annabel Rama! Tita, welcome po!
Salamat po at pinagbigyan niyo ako. Long time no see. Long time no see, tita. Mabuti naisip mo ako mag-guest sa show mo, Day, no? Tita naman, alam ko may sakit pa kayo niyan. Oo nga, okay lang din. Nakita ko yung beauty mo, nawala ng sakit ko. Si Tita Annabel, tinarayan ka, ayaw mo siyang kaaway. Pero pagka minahal ka niya, ako, sa kabutihan ng Panginoon, mahal ako ni Tita Annabel. Siyempre, type kong anak mo, Day, para sa anak ko. Sayang, hindi natuloy, no? Grabe. Oo, tig-isa sana tayong kambal. Yun na nga eh, sayang Diba? naman yun. Magulo talagang showbiz eh. Pero Saan siya Tita... napunta ngayon, Day? Ha? Meron na sa iba ngayon? Wala. Wala na? Wala. Wala nang kapalit yung dati, wala na? Wala Okay. pa. Kumusta naman si Richard? Okay naman, busy trabaho. Meron din naman. Wala rin. Wala rin. Hindi sila nag-uusap. Hindi ko nga alam, Day eh. Ayoko rin tanungin, baka sabihin, pakilamera Ayoko ako. makialam. Oo nga, ayoko makialam din. Anyway, tita, napapaaway kayo lalo na para sa mga alaga ninyo. Because you manage so many artists, hindi Yes, po ba? Kailan po lumalabas ang taray ninyo at galit ninyo? Kung naapi na yung mga talents ko, especially yung mga anak ko, pag yung hindi kumikibo tapos bibigyan ng news hindi maganda, Para mayroong iintriga na mali. intriga mali-mali, doon ako nagagalit talaga. Pero tita, meron kaming ipapakita sa inyo mga pictures ngayon po na ang ilan sa kanila, mga alaga ninyo. And we know na basta alaga ni Tita Annabel, parang anak na rin halos ang turing. Siyempre naman. Career Oo naman. yan at siyempre gagabayan mo pati kung Hindi paano ka naman pwede makitungo. mag-manage, Shawi, kung hindi mo type yung ima-manage mo. Oo. Kasi for me, pag nag-manage ako, mamahalin ko sa parang tunay kong anak. So tinuturuan nyo rin ng tamang asal. Siyempre naman, Tita, ito po ang first photo natin. Ikwento niyo po sa amin kasi I think nagkaroon kayo ng kaunting tampuhan pero naayos. Ito po. si Miriam. Si Miriam Kiambao. Ang bait naman si Miriam. At may kaunting tampuhan kasi ang ugali ni Miriam, alas 6 ng umaga, nagte-text na yan sa akin. Anong plano mo sa career ko, sa future ko? Pwede ba dahil matulog ka muna dyan? Hindi ko pa maisip ang career mo. Unahin ko muna yung tulog ko dahil magsisimba pa ako. Sabi ko sa kanya, pero nag-sorry naman siya sa akin. Alas 6 na umaga. O, alas 6 umaga, hi, good morning. English yung kanyang sasabihin sa akin, Tagalog ang sagot ko naman. Nag-sorry naman siya sa akin kasi na-blind item ko siya sa text eh. Na-blind item ko siya. Kaya nag-sorry naman siya sa akin, alam niya siya yun. Blind item sa text. Ibang klase. Ngayon, uso na yung Twitter, di ba? Marami akong blind item sa Twitter ko. Nagpapalo ka sa akin, Shawi, di ba? Opo. O, yun para mabuti naman. Nagpapalo ka sa akin, ang tweet mo puro naman about Diyos. Tita, nakakaloka. Nagpapalo ka sa akin, pero mga tweet mo, nagsasawa ako, bakit puro Lord, God bless. May Kasi- itaulo. Kasi ang akin tweet, ang kapal ng mukha mo, ganyan. Pagdating sa iyo, iba na. God, Lord, Lord, save my child. Okay, tita, ito naman. Okay na kami. Okay na kay Oo. Ninay Christy. Okay Gaano na po kami. kayo katagal na nagkaroon ng hidwaan? Nagdemandahan kami, dinimanda ko siya. Nagulat na naman ako. Sabi ko lang, Dinimanda ko siya ng libel. 20 years inabot. 20 years. Yes. Panalo ako. Naalala niyo pa po kung ano yun in 20 years? Marami akong alam. Pero, is Christy naman, hindi siya hindi naman niya ako kinakalaban. Yung susulat niya sa mga anak ko, parang ano nangyari. At saka pag sa mga anak ko naman, pag masalubong mo si Christopher Min, patiin niyo. Kasi hindi niyo kaaway yan. Ako lang kaaway niyo. Hindi ba kayo napapagod, tita? Like, may demanda, may, di ba? Yung may Alam mo, ganun- Shawi, ako, never ako nag-start ng away. Ako'y tahimik lang, nagtatrabaho lang ako. Ako lagi inaaway. Hindi ko alam bakit. Next picture. JC De Vera. Yan ang pinakamabait kong... Actually, mabait naman lahat sila. At saka yan, natutuwa yan kasi biro mo naman, nakabili na siya ng bahay, napagawa yung bahay ng nanay niya, Nakakatuwa yung coaching gusto niya, bili niya, meron pa siyang savings account. Sabihin, dahil sa akin, gumanda ang buhay niya. Tsaka mabuting anak kasi Mabuti, pinagawa ang bahay ng yes. mama niya. Mabait na Nakakatuwa bata naman yan, malaman yun. Kasi gusto ko may iba pang mati ni Idols eh. Hindi ba, no? Ano naman ang masasabi ninyo sa napakagwapong ginoong ito?
Alam mo, i-deny siya doon sa sa ex-movie queen na maski daw si Eddie daw matitira sa lalaki sa buong mundo, hindi niya daw papatulan. Eh tapos na sila, Day? Ano ba yan? Tapos na. Ngayon, kung hindi siya naging sa aking asawa, naging swerte na pakasalan, hindi ko na kasalanan yon. Siyempre, iba yung Bisaya, Day. Bisaya iba eh. Pag isang lalaki, dikit sa isang Bisaya, talagang parang tuko na yun, Day. Oo, tuko na yun, Day. Kasi, iba mag-alaga mga Bisaya. Iba ka mag-alaga, Day, iba. Ang feeling ko talaga, baka naman Bisaya ako, hindi ko alam. Siguro nga, Day. Bisaya Diba? ka. Kasi nagtagal ang asawa sa'yo eh. Oo, totoo. Bumanga mo, para ako rin yun. Totot, di ba? O, diba? Pagkailangan. Pagkailangan. Ano naman tayo, diba? Ayan. Naku, tita, itutuloy po natin ang kwentuhang yan sa pagbabalik natin dito sa Sharon kasama ko kapatid. May sakali, gumugulong-gulong kami. Sakali? Buntis Sa ka? Green Hills. Gumugulong kami dalawa ng babae, ako buntis. Buntis Ate, kayo oo. kanino? Kay Ruba.